Pagkababa ni Sir Kenneth ng garden, kaagad ko ding inihanda ang pagkain niya for lunch. Hindi siya sumabay kina Ma'am Jean at Madam Arabella sa pagkain. Mas gusto niya daw sa garden kumain kaya naman pinagbigyan na lalo na at iniiwasan nilang masira ang mood ni Sir Kenneth. Simula noong naaksidente ito, nagiging moody na daw kasi kaya hangat maaari, ayaw nilang kontrahin kung ano ang gusto nito. First time daw kasi itong lumabas ng kwarto at sumilip ng garden, kaya kailangan nilang pagbigyan. Baka magsungit na naman daw eh. Ako na lang ang kumuha ng pagkain nito sa kitchen. Medyo dinamihan ko na ayon na din sa kagustuhan nila Madam Arabella. Binilinan pa nila ako na habang kumakain daw si Sir Kenneth, pwede ko naman daw ito iiwan para makakain na din daw ako. Kaagad naman akong nagpasalamat sa kanila dahil kahit papano, naiisip pa rin ng mga amo ko ang kalagayan ko. Bawing-bawi sila kung kabaitan ang pag-uusapan kahit na palagi pa akong susungitan ni Sir Kenneth. Heto na po ang food nyo sir, pukaw ko kay Sir Kenneth habang bitbit ko ang isang tray ng pagkain. Naabutan ko itong tulala na nakatingin sa kawalan. Para itong may malalim na iniisip at saglit pa itong napakurap ng maramdaman niya ang aking presensya. Ilang saglit pa kasi ako nitong tinitigan sabay tango. Para itong nagising sa isang malalim na panaginip. Ipinatong ko ang dala kong pagkain sa kalapit na table. Pinagulong naman nito ang kanyang wheelchair palapit. Kaya inayos ko na ang mga pagkain sa mesa para makakain siya ng maayos. Sabayan mo na ako, sagot nito na ikinagulat ko naman. Tinitigan ko pa ito dahil gusto kong arukin kung seryoso ba ito, pero nang mapansin ko na seryoso ang mukha nito ay pilit akong ngumiti. Naku, wag na po sir. Nakakahiya, sagot ko sa kanya. Kahit saang angulong tingnan, hindi ko talaga kayang sumabay sa kanya sa pagkain. Hindi ko kaya. Sa sobrang dami nitong pagkain na dala mo, palagay mo ba maubos ko ito? Maupo ka na dyan at sabayan ako sa pagkain, masungit nitong wika. Pero, busog pa po ako eh. Naiilang kong sagot sa kanya pero ang totoo, nag-aalburuto na ang mga bituka ko. Kanina pa ako nagugustom dahil halos hindi naman ako kumain ng agahan kanina at medyo late na din una na ng tanghali. Ella! Stop it! Huwag mo nang hintayin na mawalan pa ako ng gana dahil dito. Maupo ka na at sabayan mo akong kumain. Muling wika nito kaya wala na akong choice kundi ang maupo na din para kasing bubuga na naman ng apoy ang dragon kaya walang choice kundi pagbigyan ito. Nilagyan ko ng pagkain ang pinggan niya at muli akong tumayo. Kunot noong tumitig ito sa akin. Pilit ko naman itong winisyan. Kukuha lang po ako ng isa pang pinggan sir, wika ko sa kanya. Alangan namang magsalo kami sa iisang pinggan diba? Full na iyon. Sobrang nakakahiya na talaga iyon lalo na kapag may makakita sa amin. Sit down. Ako na ang bahala, saog naman ito sa akin sabay senya sa isa sa mga kasambahay sa hindi kalayuan sa amin. Nag-aalangan naman itong lumapit kaya kaagad itong inutusan ni Sir Kenneth na kumuha ng isa pang pinggan sa kusina. Tahimik lang naman akong nakikinig dahil nahihiya talaga ako. Hindi naman nagtagal ang inutusan ni Sir Kenneth, at kaagad din itong bumalik na may dala ng pinggan at dagdag na pagkain. Kumain na tayo, wika nito. Tango lang ang naging sagot ko at wala akong choice kundi ang pagbigyan siya. Since nag-insist siya pues, ibigay kung ano ang nais niya. Gutom na din naman ako eh. Mabait naman pala itong bago kong amo lalo na kung tungkol sa pagkain ang pag-usapan. Ayaw niya din sigurong magutom ang tagapag-alaga niya. Tahimik lang naman din si Sir Kenneth sa buong oras ng pagkain namin na siyang labis kong pasalamat. Pabor sa akin iyon dahil unti-unti din namang nawala naghiya ko sa kanya. Nakakain din naman ako ng maayos. Pagkatapos namin kumain, muli nitong inutusan ang malapit na kasambahay na iligpit ang aming pinagkainan. Tututol pa sana ako dahil imsayado ng nakakahiya at kaya ko namang magligpit pero muli akong pinigilan ni Sir Kenneth. Gusto niya na daw kasi umakyat na ng kwarto. Kaagad ko namang tinawag ang guard pati na din ang driver nito para buhatin na siya paakyat. Pagdating ng kwarto, sila na din ang inutusan ni Sir Kenneth para i-transfer sa kama. Hinayaan ko na lang at nang masiguro na nilang maayos na si Sir Kenneth, sabay-sabay na silang lumabas ng kwarto. Naiwan naman ako na hindi malaman ang gagawin. Magpahinga ka na din. Ipapatawag na lang kita mamaya, pautos na wika nito. Ilhim naman akong umusal ng pasasalamat dahil kanina pa talaga ako nakakaramdam ng pagod.
Saka, kapag ganitong busog ako ay parang ang sarap matulog. Kaagad akong lumabas ng kwarto ni Sir Kenneth at binuksan ang katabing kwarto na sinabi ni Madam Arabella na magiging pansamantalang kwarto ko habang inaalagaan ko si Sir Kenneth. Swerte ko pa din pala dahil pagkapasok ko sa loob ng kwarto, saglit pa akong namangha. Ang ganda kasi talaga at may sarili pang banyo. Nag-survey pa ako sa banyo at laking tuwa ko dahil kumpleto na sa gamit. May mga gamit na kasi panligo at pang personal hygiene. Since ako ang gagamit sa kwartong ito, may karapatan na din akong gamitin ang lahat ng gamit na nakikita ko dito sa loob ng banyo. Sa totoo lang, hindi pa rin ako naka-moved on sa nasaksihan ko kay Sir Kenneth kanina pagkatapos nitong maligo. Gayunpaman, kailangan ko pa ring pilitin ang sarili ko na kalimutan ang lahat ng iyon. Baka normal lang naman talaga sa kanya ang gumawa ng ganoon dahil lalaki siya. Baka hinahanap-hanap ng katawan niya ang nangyari sa kanila noong girlfriend niya. Walang sabi-sabi na kaagad kong inihiga ang pagod kong katawan sa malambot na kama. Kung tutuusin, may maid's quarter naman sana ang bahay na ito pero since gusto siguro nilang malapit lang ako sa anak nila, ito na munang kwartong ito ang pinagamit nila sa akin. Pabor naman sa akin para hindi na din ako mahirapan. Mabilis ko lang mapuntahan si Sir Kenneth kapag kailangan niya ako. Hindi ko na namalayan pa na nakatulog pala ako. Nagising na lang ako sa mahinang katok ng pintuan. Pupungas-pungas akong bumangon at kaagad akong napatalo ng aking kama nang mapansin ko na madilim na sa paligid. Napasarap ang tulog ko at hindi ko man lang namalayan ang oras. Pagkababa ko ng kama halos takbuhin ko ang pintuan at kaagad na binuksan. Laking pasalamat ko dahil isa sa mga kasambahay ang nabungaran ko. Nakakahiya kasi kung si Madam Arabella pa ang kakatok sa akin dahil sa mga ganitong oras, alam kong umuwi na si Ma'am Jen sa sarili nitong tirahan. Kung bakit naman kasi napasarap ang tulog ko. Ella, hinanahanap ka na ng alaga mo, kaagad na balita sa akin ni Manang Ising. Isa siya sa maraming kasambahay sa bahay na ito. Tipid ko naman itong minisyan. Ganoon po ba? Pasis niya na po, nakatulog ako. Teka lang kanina pa po ba kayo kumakatok Manang, tanong sa kanya. Tumango naman ito. Pangatlong balik ko na dito sa kwarto mo Ella. Umalis nga pala sila Madam at Sir. May dadaluhan daw na party, sagot nito sa akin na labis kong ipinagpasalamat. Nakakahiya din kasi sa kanila kapag malaman nilang napabayaan ko si Sir Kenneth dahil nakatulog ako. Gusto na nga sana kitang pasukin kaya lang nakalock iyang pintuan mo. Kanina ka pa hinahanap ni Sir Kenneth, muling wika nito. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng kaba dahil sa sinabi niya. Kung kanina pa ako, hinahanap ni Sir Kenneth tiyak na mainit na naman ang ulo nito. Lagot na naman siguro ako nito. Hindi ko na sinagot pa si Manang at mabilis na akong naglakad patungo sa kalapit ng pintuan. Ang kwarto ni Sir Kenneth. Kumatok lang ako ng 3 beses at binuksan na din ang pintuan at tuloy-tuloy na akong pumasok sa loob. Naabutan ko itong abala sa kanyang binabasang libro at nang mapansin niya marahil ang pagpasok ko ng kwarto niya ay dahan-dahan itong nag-angat ng tingin at direktang tumitig sa akin. Bakit ngayon ka lang seryoso nitong tanong? Lalo tuloy akong kinabahan. Mukhang si Sante na yata ako at kailangan ko ng tawagan si Ma'am Jen para magpasundo. Sorry po sir nakatulog po kasi ako. Hindi ko po namalayan ang oras. Nahihiya kong sagot sa kanya sa bayu ko. Ewan ko ba, parang hindi ko na kasi talaga kayang makipagtitigan sa kanya. Parang may something talaga kay Sir Kenneth na hindi ko maintindihan. Katahimikan ang namayani sa aming dalawa bago ko narinig ang mahina nitong pagtikim. Unti-unti naman akong nag-angat ng tingin at nahuli ko siyang titig na titig sa akin. Okay pero ayaw na ayaw ko nang maulit ito ha. Gutom na ako at ikuha mo ako ng pagkain, seryoso nitong wika. Kaagad naman akong tumango at mabilis na lumabas ng kwarto niya. Nagulat pa ako nang maabutan ko si Aling Ising sa labas ng kwarto. Mukhang hinihintay nito ang paglabas ko base na din sa ekspresyon ng kanyang mukha. Kumusta? Napagalitan ka ba? Nako, masungit talaga iyang si Sir Kenneth. Simula noong naaksidente siya at hindi natuloy ang kasal nila ng fiance niya ang laki na din ng ipinagbago ng ugali niya. Parang hindi na siya ang dating mabait na si Sir Kenneth na palaging nakangiti. Kaagad na wika nito sa akin. Sininyasan ko naman siya na sumunod sa akin. Baka kasi marinig kami ni Sir Kenneth
Tiyak na mas. Lalong magalit sa akin iyon. Talaga po? Kung ganoon, ngayon lang pala talaga siya nagsusungit, sagot ko sa kanya habang tinatahak namin ang daan patungong kusina. Ikukuha ko ng pagkain si Kenneth, kaya wala sana akong panahon na makipagsismasan kay Aling Ising pero dahil game ito magkwento hahayaan ko na lang. Ang importante, kumikilos pa rin naman ako. Pero alam mo ba kung ano ang mas totoo? Hindi boto sila Madam Arabella at Sir Kurt sa babaeng iyon? Pinilit na nga lang nilang magustuhan alang kay Sir Kenneth, pero hindi naman sumipot sa kasal. Sumama pala sa ibang lalaki ang bruha, kwento pa ni Manang Ising. Napahinto tuloy ako sa paglalakad dahil sa sinabi niya. Nagpalinga-linga sa paligid bago ito hinarap. Talaga po? Hindi boto sila Madam kay Vina? Bakit daw, tanong ko. Sino namang mga magulang ang matutuwa kung ang babaeng napupusuan ng kanilang anak ay isang bilmoko at gold digger, sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na mapakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Hindi ko gets kung ano ang ibig sabihin ng salitang bilmoko. Ngayon ko lang narinig kaya kaagad kong hinila si Manang sa isang tabi at seryosong tinitigan. Bilmoko? Ano po iyon? Tanong ko sa kanya. Tuluyan niya nang nakuha ang buo kong atensyon. Biglang nawaglit sa isipan ko ang utos sa akin ni Sir Kenneth na ikuha ko siya na makakain. Kapag ganitong chismis, lumalapad din ang antena ng pandinig ko. Wala naman sigurong masama since ako ang nag-aalaga kay Sir Kenneth, dapat lang na malaman ko din kung ano ang past niya. Hindi mo alam ang salitang iyon? Bilmoko means bili-iday ng ganito ganyan. Sa gwapo ni Sir Kenneth gusto niya yatang gawing sugar daddy. Alam mo ba kung magkano ang ginastos nila Madam noong kasal nila na hindi man natuloy? Millions tapos inisnab lang ng Vina na iyon. Nagsayang lang sila ng pera at panahon sa gagang Vina na iyon, kaya halos isumpa siya nila Madam at Sir, sagot naman ni Manang Ising. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Talaga naman. Hindi naman ako tsismosa pero kaagad na buhay ang dugo ko sa kwento sa akin ngayon ni Manang Ising. Imagine, pumayag si Sir Kenneth na perahan siya noong Vina na iyon. Akala ko ba matalino siya? Atin-atin lang ito Ella ha. Huwag kang magkwento nito sa iba pang mga kasambahay. Mahigpit na ipinagbawal sa pamamahay na ito ang pagbangit ng pangalang Vina. Nakaban ang gaga na iyon sa bahay na ito kaya in the future, kapag makita mo siya sa labas, iwasan mo siya ha. Huwag mong hayaan na makalapit siya kay Sir Kenneth, muling wika ni Manang Ising. Wala sa sariling napatango ako. Pakialam ko ba kung muling magpakita ang Vina na iyon kay Sir Kenneth? Hi and speaking of Sir Kenneth, halos takbuhin ko ang kusina nang maalala ko na hinihintay pala nito ang kanyang pagkain. Pahamak naman ang Ising ito. Mabuti na lang at hindi niya na ako sinundan pa. Ang galing kasi magkwento kaya nadadala ako. Mabilis akong kumuha ng pagkain at inilagay sa isang food tray. Sinamahan ko na din ng malamig na tubig at juice at nagmamdalali ng bumalik ng kwarto ni Sir Kenneth. Naabutan ko itong abala pa rin sa kanyang binabasa, kaya kaagad akong nakahinga ng maluwag. What takes you so long? Kanina pa kita hinihintay kaagad na tanong nito sa akin habang inilalapag ko ang mga pagkain sa mesa. Hindi naman ako nakaimik. Alangan namang sasabihin ko sa kanya na nakipag-sismisan ako diba? Mukhang gutom na ito kaya siguro naiinis na naman. Hahayaan ko na lang na magalit siya sa akin dahil kasalanan ko naman. Late na nga akong nagising tapos ang tagal ko pang bumalik para dalhan siya ng makakain. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw ko sa bahay ng mga santilyan. Kaswal din ang pakikitungo sa akin ni Sir Kenneth. Bihira na lang kami kung magtalo dahil iniiwasan ko na din hangat maari, papasensyahan ko talaga siya. Hindi din naman ako mananalo sa kanya kung sasagot-sagutin ko siya Nabawasan na din naman ang pagiging bugnutin nito. Nagiging cooperative na din ito sa lahat ng bagay at lalo na kapag kalusugan niya ang pag-uusapan. Noong nakaraang araw nga lang, galing kami ng doktor at katulad ng inaasahan ng buong pamilya, kailangan daw munang sumailalim sa panibagong operasyon si Sir Kenneth para maisaayos daw ang mga tissues at boto na napinsala sa kanyang binti. Nalaman ko din na isang binti lang pala nito ang mas napuruhan. Iyong isa naman, kaunting exercise at therapy, makaka-recover din naman agad-agad. Unlike sa isa pa na kailangan talaga ng surgery para magiging maayos na ang lahat.
Nagpa-schedule na kaagad si Sir Kenneth ng surgery at gaganapain iyon sa susunod na linggo. Kung excited ang lahat, mas excited ako. Kapag muling makalakad si Sir Kenneth, ibig lang sabihin ito, pwede na akong bumalik kay Ma'am Jen. Matatahimik na ulit ang buhay ko. Kahit naman medyo umayos ang pakikitungo ni Sir Kenneth sa akin, hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng pagkailang sa mga titig niya. Para kasing may ibig sabihin eh. Dagdagan pa na ilang beses ko itong nahuhuli na nakatitig sa akin. Minsan, nangingiti ito at minsan naman seryoso. Hindi ko na din naman ito nahuli na nagsasarili na siyang labis kong ipinagpalasamat. Siguro ginagawa niya iyon kapag gabi. Mga panahon na hindi ko siya mahuhuli. Hihi! Sir, pinapatawag po kayo ni Madam Arabella. Kakain na daw po, kaagad na wika ko kay Sir Kenneth habang naglalakad ako palapit sa kanya. Nandito ulit siya sa garden. Tahimik na nakatitig sa kawalan. Pumwesto ako sa likurang bahagi ng kanyang wheelchair para sana personal na itulak iyon. Kahit naman automatic itong wheelchair niya, gusto ko siyang pagsilbihan. Hinahayaan niya naman ako. Ella, ano sa palagay mo? Makakalakad pa kaya ako? Tanong nito sa akin na siyang labis kong ikinagulat. First time niya kasing nagtanong sa akin tungkol sa mga ganitong bagay. Naman po. Nakalimutan niyo na po ba ang sinabi sa inyo ng doktor niyo? Kaunting tiis na lang at makakalakad daw ulit kayo. Kaya lang, kailangan niyo pa ring tulungan ang sarili niyo, sir. Sagot ko naman sa kanya. Hindi na ito umimik pa kaya tuluyan ko nang itinulak ang kanyang wheelchair papasok ng bahay. Diretso sa dining area at naabutan namin ang Mommy Arabella at Daddy Court nito na halatang si Kenneth na lang ang hinihintay para makakain na. Ipinuwesto ko si Sir Kenneth at kaagad na inasikso ang mga kakainin nito. Hinahayaan niya ako na ang maglagay ng pagkain sa pinggan niya at inuubos niya naman iyon kaya naman nakasanayan ko ng gawin sa kanya. Pagkatapos niyan Ella, maupo ka na din at sumabay ka na sa pagkain. Narinig kong wika ni Madam Arabella. Kaagad naman akong namutawi ng salitang pasasalamat. Sanay na akong sumabay sa kanila sa pagkain dahil na din kasi kay Sir Kenneth. Pagkatapos kasi nitong kumain, aalalayan ko pa ito sa kanyang mga evening routine bago matulog. Meaning, ito lang din ang time na makakain ako ng medyo maaga. Siya nga pala Mom, Dad, simula. Mamaya sa guest room na muna ako, narinig kong wika ni Kenneth. Ang guest room na tinutukoy nito ay ang kwarto na matatagpuan lamang dito sa unang palapag ng bahay. Sawang-sawa na daw siyang magpabuhat sa mga kasama namin dito sa bahay, kaya nag-request ito last week pa na iyon na muna ang gagamitin niya habang nagpapagaling siya. Nagkaroon lang ng kaunting renovation ng kwarto, kaya medyo na-delay pero mukhang naayos na ang naturang kwarto. Of course, malinis na ang kwarto at pwede mo nang gamitin ngayong gabi, narinig kong sagot no Madam. Panibagong setup na naman at mukhang kailangan ko din lumipat ng kwarto na mas malapit kay Sir Kenneth. Pagkatapos kumain, kaagad na din nagpahatid si Sir Kenneth sa bago nitong kwarto. Pabor naman sa akin ang tungkol sa bagay na ito dahil hindi ko na kailangan pang magtawag ng tulong sa mga kasamahan namin dito sa buhay para buhatin ito para lang maiaksyat at maibaba ng hagdan. Ngayong pansamantala muna niyang gagamitin ang kwarto dito sa baba, mas mapibilis ang mga bagay-bagay kapag may naiisip itong gawin. Mabilis ko din siyang mailabas-pasok ng bahay para makapagpaaraw at makapag-relax ng garden. Habang nagpapaantok si Sir Kenneth, nagpaalam naman ako sa kanya para kumuha ng ilan niyang mga gamit sa dati niyang kwarto. Magbaba ako ng ilang pirasong damit niya para. Hindi ako mahirapan kapag kailangan niya ng magpalit ng damit at para naman hindi na din ako mag-akyat baba ng kwarto niya sa tuwing may mga kailangan siya. Saktong pagkalabas ko ng kwarto, siya namang pagdating ni Madam Arabella. Kasunod niya si Manang Ising at ang dalawa pang kasambahay at may bitbit silang kung ano-ano. Ella, saan ka pupunta? Tanong sa akin ni Madam Arabella habang may ngiting nakaguhit sa kanyang labi. Nahihiya naman akong nagbaba ng tingin bago ito sinagot. Kukuha lang po ako ng mga gamit ni Sir Kenneth sa dati niyang kwarto Madam, magalang kong sagot sa kanya. Nagulat pa ako dahil hinawakan ako nito sa kamay at matamis ng inisyan. Ganoon ba? Kung ganoon, ay ready mo na lang muna ang mga kailangan ni Kenneth at bahala na ang mga kasama natin dito sa bahay ang magbaba ng mga gamit na iyon para naman hindi ka mahirapan, sagot nito sa akin. Naku, kaya ko naman na po Madam, nahihiya kong sagot sa kanya.
Maliit na bagay at kaya ko naman kaya walang dapat na ipag-alala sa akin si Madam. Bahala ka na nga. Pero huwag ka nang magbaba ng mga damit mo. Ibinili na kita ng mga bago mong gamit. Kunin mo na lang ang kabilang bahagi ng walk-in closet ng 4 ninyong dalawa ni Kenneth. Sagot nito na kaagad ko namang ipinagtaka. Kwarto, tanong ko. Ibig niya bang sabihin, magsasama kami ni Sir Kenneth sa iisang kwarto? Aba, hindi yata magandang pabor sa akin iyon. Kung hindi mo kayang mahiga sa kama kasama ni Kenneth, magpapadala ako ng isa pang higaan. Napag-usapan na namin ito ni Kurt, hanggang nasa stage ng pagpapagaling si Kenneth. Gusto namin na samahan mo muna siya 24/7 sa kwarto niya. Ella, tinapat na kami ng doktor ni Kenneth. Kahit na maisagawa ang operasyon sa napinsala niyang binti, wala pa ring kasiguraduhan kung babalik siya sa dati. Kung makakalakad pa ba siya ulit kaya sana maintindihan mo ang ibig naming sabihin. Mahabang wika ni Madam Arabella. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Ang alam ni Sir Kenneth, pagkatapos ng operasyon, 100% na makakalakad siya ulit. Pero bakit iba naman yata ang sinasabi ni Madam Arabella ngayon? Puro positive ang sinasabi namin kay Kenneth ngayon dahil ayaw namin siyang mawala ng pag-asa. Sa iyo lang din siya umamo ng ganito kaya sana tulungan mo kami, Ella. Tulungan mo si Kenneth na matanggap niya lahat ng mga posibleng mangyari after the operation. Baka sa boses nito ang pakiusap habang sinasabi ang katagang iyon. Wala naman akong choice kundi dahan-dahan na tumano. Bigla akong nakaramdam ng awa kay Sir Kenneth. Nararamdaman ko na kasi sa kanya na gusto niya na din talagang makalakad. Kaya lang wala pa rin palag kasiguraduhan ang lahat. May posibilidad pa rin pala na tuluyan itong matali sa wheelchair habang buhay. Kung hindi sana sa babaeng iyon, hindi sana magkakaganito ang anak ko. Kaya lang wala na akong time na mang-usig ng tao ngayon. Wala kaming ibang gusto ngayon kundi ang makitang muling maging masaya ang anak namin kaya sana, tulungan mo kami, Ella. Huwag mong sukuan ang anak namin at manatili ka sa tabi niya. Hanggang kailangan ka niya, muling wika nito. Wala sa sariling muli akong napatango. Tama ito. Hindi ko talaga susukuan si Sir Kenneth. Kailangan niya ang kalinga at pangunawa mula sa mga taong nakapaligid sa kanya, ay kahit na nagusungit siya sa akin, hindi ko talaga siya susukuan. Gagamitin ko ang maliit na porsyento na iyon para muli siyang makalakad. Sige po, Madam. Ibibigay ko po ang best ko para mapagsilbihan si Sir Kenneth ng maayos, sagot ko naman. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi nito. Nilingon niya si Manang Ising at sinabi niyang ipasok na sa loob ng kwarto ang mga dala-dala nilang paper bags. Maliit na bagay na regalo mula sa amin. Malaking kaginhawaan sa aming lahat ang presensya mo dito sa bahay, Ella. Nakangiti nitong sagot sa akin, bago nito binitiwan ang aking kamay at pumsok na din ito sa loob ng kwarto. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip na nagkaroon ako ng mababait na amo, kaya naman susuklian ko din ito ng kabutihan. Malaki ang sahod ko sa kanila at malaking tulong iyon sa mga magulang at mga kapatid ko. Plus, may mga regalo na dala si Madam Arabella para sa akin, pero mamaya ko na siguro kakalkalin ang mga iyon. Sa ngayon, pupunta muna ako sa dating kwarto ni Sir Kenneth para kumuha ng ilang gamit nito. Mabilis na lumipas ang oras. Maayos nang nakahiga ng kama si Sir Kenneth, pero hindi niya pa rin binibitawan ang hawak niyang libro. Napakahilig talaga nitong magbasa. Ang mga daladalang regalo nila Madam Arabella sa akin kanina hindi ko pa rin nabubuksan. Bukas na lang siguro dahil inaantok na ako. Iyon nga lang, hindi ko alam kung saan ako pipwesto ngayon. Dito daw ako matutulog hayas parang wala pa namang idea si Sir Kenneth sa gusto ng mga magulang nito na simula ngayong araw, sasamahan ko siya sa kwartong ito 24/7. Ano pa ba ang ginagawa mo? Hindi ka pa ba matutulog? Hindi ko maiwasang mapapitlag sa gulat nang bigla itong nagsalita. Nakatitig na ito sa akin ngayon habang punong-puno ng pagtataka ang nakalarawan sa mukha. Sa sofa na lang po ako, sir, sagot ko sa kanya at mabilis na kinuha ang isang unan at comforter na maayos na nakasalansan sa gilid ng kama nito at akmang maglalakad na paputang sofa nang bigla itong nagsalita. Nabangit na ni Mommy sa akin kanina ang tungkol dito. Mas malaki ang kamang ito kumpara sa dating kong kwarto at pwede mong okupahin ang kabilang bahagi, sagot nito. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya.
Alam niya pala pero bakit hindi niya man lang nabangit kanina pa? Saka, ayos lang ba talaga natatabi ako sa kanya?